and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI versus Baptist mga kapatid. Ang topic na pag-usapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas. So affirmative natin dito si Brother Mario ng MCGI at negative naman si Brother John ng Baptist. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin, lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 natin mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical answer, at maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya masagot ang tanong ng diretso or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, may pagkakataon siyang magpaliwanag ng 10 seconds at iyon na yung tinuturing na pinakasagot niya. Walang objection sa panahong ito. Rule number 5, sagutin ayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay tayo ng talata. Ngunit ang sagot na wala ay tinatanggap pa din as a valid answer. Rule number 5 sa first stand, doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali. At during first cross-examination, pag sinabi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Sa rebuttal, pwede na itanong doon nilatag or hindi nilatag. Rule number 6, debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal kong yung mga anumang panlalait physical at yung mga pagmumura na alam din natin. Ngunit pinapayagan kong yung mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at kung ano-ano pa mga kapatid. Basta hindi lang magmura ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Yung mga ganyan na tanong ay hindi ko papayagang may tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit may karapatan kayong itanggi ang tanong dahil nga ang tanong ay personal. Rule number 11, kapag na-disconnect ang isang debater, meron kayong 7 minutes para makabalik sa ating debate. No? Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Akin pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga opinyon, sagot ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So, by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Amen. Sumasang-ayon po ako, Bro Rasa. Okay, so sumasang-ayon din ba ang ating negative? Naka-mute ko bro. Bro Jan?
Bro, dyan, nakamute ka. Ngamit ka, bro? Hello, bro, dyan? Um, Sumasakayan po ako, ano lang po, ah, naka-headset ako kanina kasi di ko marinig. Di po ba marinig pag naka-headset? hindi ko alam sa'yo, bro. I think, Bro, huwag ka na lang mag-headset, bro. wag na lang kung ano. Klaro Sige naman po. yung boses mo. So, okay mga kapatid. So, before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience. At unahin natin ang ating affirmative pakilala ka. Okay, ako po si Bro Mario. Isa po akong MCGI Believers. Binabati ko kayo ng magandang padoktrina na rin ako. Magpapadoktrina na rin ako sa MCGI. Yan ang aking plano. Binabati ko kayo ng magandang gabi, mga kapatid. Okay yung boses ko, bro. So, dito din tayo sa negative. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po, ako po ay si Silvanus Jan, hindi ko po totoong pangalan. Ako po ay hindi debater pero nais ko pong magpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos ayon po sa Biblia. At nangyari po itong laban ito dahil sa isang comment at salamat sa Panginoon na pinaunlakan tayo dito sa programa. Pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi. Simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang para sa kaligtasan. Brother Mario, your time start now. Okay, magandang gabi po sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, sa mga makakapanood po ng video na ito. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Alam nyo mga kapatid, dito po sa aming pag-uusap, ako po ang tumatayo bilang affirmative na nagpapatotoo na hindi sapat ang pananampalataya lamang para ang tao ay maligtas. Alam nyo mga kapatid kung bakit. Bakit ko nasasabi na hindi sapat ang pananampalataya lang para ang tao maligtas? Yan ang tanong eh. Alam nyo mga kapatid, sa Biblia kasi, bagamat may mga sinasabi ng Biblia na letra por letra na ang pananampalataya ay nakakapagligtas at marami itong mga sitas kung ating babasahin, no? Gusto kong maunawaan natin ito mga kapatid. Sabi sa John 6:40, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi ng Biblia, sumampalataya ka lang maliligtas ka na. Yan, letra por letra yan nakasulat. Yan. Sa iba namang talata, sa Acts 16:31, nakalagay naman doon, sumampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo, maliligtas. Sabi yan ni Pablo, letra por letra nakalagay, faith lang, ligtas ka na. Doon naman sa Roma 10:13, sabi doon, mapalad ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan, ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yon, nakalagay din doon mga kapatid, faith lang, ligtas na. Ngayon mga kapatid, kung tayo po ay magbabasa ng Biblia at ang ating pag-aaral po ay letra por letra, talagang mababasa na nakasulat, faith lang, ligtas na. Yan mga kapatid. Ang gusto ko pong maunawaan po natin dito, sa Biblia po, hindi lahat letra por letra ang pag-aaral ng Biblia. Meron pong pahayag sa Espiritu. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto ng 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, oo, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Sabi ng Biblia, meron palang pahayag sa Espiritu. So sa makatuwid, maraming mga verses sa Biblia na nagsasabing faith lang, ligtas na, pero hindi pala ibig sabihin nito, babasahin mo lang siya ng letra por letra. Merong pahayag sa Espiritu, merong aral. Alam nyo mga kapatid, ang gusto kong makuha natin dito, sa Biblia mga kapatid, maraming uri at ang pananampalataya. Hindi pag nabasa mo sa Biblia ang salitang pananampalataya, tumutukoy ito na faith lang talaga, ligtas na. Sa Biblia, dapat po natin malaman o i-consider
na marami pong uri ang pananampalataya sa Biblia. Sa Biblia, ganito ang sabi sa ikalawang Timoteo ng 1:5, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. Sabi ni Pablo kay Timoteo, nalalaman ko na ang pananampalataya mo ay hindi pa kunwari. So sa Biblia, meron palang uri ng pananampalataya na sinasabing pakunwari. Ngayon, ano pa yung isang uri ng pananampalataya? Titus 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway mo, itakwil mo na. So sa Biblia, merong sinasabi ang Biblia na maling pananampalataya. So pangalawa na mga kapatid, pananampalatayang pakunwari, maling pananampalataya. Ano pa yung isang uri ng pananampalataya? Unang Korinto 15:2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. So sa Biblia pala mga kapatid, meron na namang isang uri ng pananampalataya na binabanggit dito na pananampalatayang walang kabuluhan. So ngayon, mga kapatid, pinapakita ko sa inyo sa Biblia na hindi porkit sinabi letra por letra, sumampalataya ka, maliligtas ka, tumutukoy ito sa letra por letrang pag-aaral. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan tayo mag-aral, maliligaw tayo. Gusto kong maalaman natin at lahat ng mga makakapanood ng video na ito, na sa Biblia, maraming uri ang pananampalataya. Ngayon, merong pananampalataya rin na nanginginig pa katulad sa mga demonyo. Ganito po ang ating mababasa sa James 2:19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man, nagsisisampalataya rin at nanginginig pa. Sa Biblia, meron na namang isang uri ng pananampalataya na nanginginig pa kagaya ng pananampalataya ng demonyo. Ngayon, ang gusto kong maunawaan natin dito mga kapatid, babalikan ko ulit yung mga unang sinabi ko na sa Biblia, maraming mga sitas na nagsasabing faith lang ligtas na. Ngayon, ang tanong, anong pananampalataya ang binabanggit ni Apostol Pablo o ng mga apostol na nakakapagligtas? Pananampalatayang pakunwari na ating binasa sa ikalawang Timoteo ng 1:5? O pananampalatayang mali na ating binasa sa Titus 3:10? O pananampalatayang walang kabuluhan na ating binasa sa unang Korinto 15:2? O pananampalatayang nanginginig pa kagaya ng sa demonyo na ating binasa doon sa James 2:19? Yan mga kapatid, ipinapakita ko sa inyo sa Biblia na hindi porkit sinabing pananampalataya, ayun na. Dapat ma-consider natin at malaman natin sa Biblia kung anong klaseng pananampalataya ang tinutukoy ng mga apostol na nakakapagligtas. Yan mga kapatid. Ngayon, merong sinasabi sa Biblia na pananampalatayang may gawa. Yan kapatid. Wag nyo naman sabihin sa akin mga kapatid na ang tinutukoy na pananampalataya doon letra por letra, literal lang. Siyempre sa Biblia, pinapakita ko na maraming uri ang pananampalataya para wag mailigaw ang tao. Kaya ako naniniwala mga kapatid, itong kalabang kong Baptist, doon sila naligaw. Kasi pag nakabasa sila ng salitang pananampalataya, letra por letra, pinaniniwalaan na nila. Kaya sabi sa unang Korinto 2:10, ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang sumisiyasat ng lahat ng mga bagay, ng mga malalalim na bagay ng Diyos. So, sa makatuwid mga kapatid, kung ikaw ay mag-aaral ng Biblia at babasa ka lang letra por letra, walang hiwaga sa binabasa mo. Sa makatuwid mga kapatid, ang pag-aaral ng Biblia, merong mga hiwagang nakapaloob sa bawat letrang sinasabi sa Biblia. Kasi nga, sabi ng mga apostol sa ikalawang Korinto ng 3:6, na sa amin din naman ay pinapaging sapat na maging mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So ang nagbibigay buhay pala, yung Espiritu. Kaya merong pahayag sa Espiritu
na hindi lahat letra por letra. Yan ang gusto kong maunawaan nitong kalabang ko o kausap ko sa debating ito. Baka maligaw siya sa kanyang mga itatanong. Baka hindi niya alam to o ngayon niya lang narinig. Yan mga kapatid, no? Anong sabi ng Biblia? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Ikaw pala, pag nag-aral ka ng letra por letra, pwede mong ikamatay. Kasi nga, ang nagbibigay buhay, sabi ng Biblia, yung espiritu. Yan. Ang katunayan, Roma 8 ng 11. Datapot yung mga espiritong bumuhay ng muli kay Kristo Jesus, kung tumitira sa inyo, siya ang bubuhay sa inyong katawang may kamatayan. Kaya sa ating panahon ito ng aral ng espiritu. Hindi letra por letra. Kaya ako naniniwala mga kapatid, yung kanyang puno na nagturo sa kanila, naligaw. Bakit? Kasi nga, ang mababasa mo nga sa John 6:40, sabi doon, at ito ang kalooban ng Ama, ang nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, napansin nyo kapatid, walang gawa faith lang, ligtas na. O yan, letra por letra sila mag-aral. Walang aral sa espiritu. Ngayon, sabi ngayon sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso sa Kanya, na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. O, sabi ni kapatid, may faith, may works ba doon na binanggit? Wala, faith lang, ligtas ka na. Yan. Ang gusto kong malaman natin, hindi lahat ng pag-aaral sa Biblia ay letra por letra. Hindi pag sinabing pananampalataya ay fix na pananampalataya ang sinasabi. Maraming uri ang pananampalataya sa Biblia. Yan po ang dapat nating makonsider at dapat po nating malaman. Kaya ang mga pananampalatayang sinasabi dyan na nakakapagligtas, yan ang sinasabi ni Santiago na pananampalatayang may gawa. Bakit? Kasi pag ang pananampalataya lang, walang kalakip na gawa, hindi siya makakatayo sa kanyang sarili. Anong katunayan? Santiago 2:14. Ito, sabi ni Santiago, anong pakikinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya pero walang mga gawa, maililigtas baga ikaw ng pananampalatayang iyan? Yan. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Mario ng MCGI. Dako tayo sa unang pagtatanong ni Brother John ng Baptist. Your time start now, bro. 7 minutes. Naka-mute ka, bro. Bro John? Naka-mute ka, bro John. Hello, bro John. Wala kang audio, bro, ha? Baka nagsasalita ka. Baka naka-headset siya Bro John? Okay, so habang hinihintay si Brother John mga kapatid, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 30 live viewers ngayon ha. Nandyan si Bernard Laurente, si Judy Pensahan. Mamaya mga kapatid, babasahin ko yung inyong mga comment. Kay Brother Charleston Medina, nandyan din si Bro John G. Bigyan natin mga MCGI Idol kita vlog. Shoutout tayo bro. Joel Pascual Pablo, shoutout din. Nandyan din si Joel. Bro John, hindi ka namin madinig bro ha. Baka nagsasalita ka dyan. Pwede kang mag-disconnect kung hindi talaga, tapos mag-reconnect ka. Or check mo yung audio mo kung anong nangyayari. Clau Preselas mga kapatid, shoutout sa'yo. At mga kapatid, please comment at highlights lang ha, para mas madinig yung mas madami pang makapadinig nitong ganitong mga debate. Hello po, naririnig na po. Ayan bro Jan, dinig ka na bro. So 7 minutes para sa'yo bro. Your time start now bro. Okay, unang tanong po, kaklaruhin ko lang po yung tema. Ang tema po ay papatunayan ni Brother Mario yung kanyang ang pananampalataya ay hindi ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya. Ang tanong ko po, ano po ba yung dapat idagdag doon sa pananampalataya para maging malinaw po? Okay, sagot ko sa iyo, pananatili. Yan, sa John 15:6, sabi diyan ni Kristo, kung kayo hindi mananatili sa akin, kayo'y matatapong tulad sa sanga, matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga masusunog. Hindi lang yan.
pagsisisi. O hindi lang yan, gawa. Roma 2:7. Ang gumagawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay, saan po nakatungtong yung pagsisisi, paggawa? Ito po ba ay nakatungtong sa kautusan? Yes, kautusan niya ni Kristo. Oo. Kasi sa Biblia, merong kautusan na hindi ka aariing ganap, meron ding kautusan na aariing kang ganap. Sa kautusan ni Moises, hindi ka aariing ganap doon, kapatid. Sa kautusan ni Kristo, aariing kang ganap doon. Ang katunayan, Acts 13:39. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya yan, aariing kang ganap. So, anong klaseng kautusan po ba yung sinasabi niyong kautusan ni Kristo? Ang kautusan ni Kristo, Galatians 5:14. Yan, sapagkat sa isang utos na uuwi ang buong kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung wala kang pag-ibig, sabi sa unang Korinto 13:2, wala kang kabuluhan kahit may pananampalataya ka, sabi ni Apostol Pablo yan. Okay, so, pag-ibig sa kapwa po, ano? So, may ilang kautusan po ba sa Biblia? Sa Biblia, maraming kautusan. Pero bagamat maraming kautusan, merong mga niluma, merong mga binago, inalis, kagaya ng mga palatuntunan sa Kolosas 2:14, hindi na ayon sa atin na kasamang ipinako sa krus ni Kristo. Pero merong kautusan si Kristo na dapat sundin ng tao, yan nga yung pag-ibig, kapatid. Unang 1:3-23. Okay, so, hindi na po ninyo binabalid na kautusan yung nasa lumang tipan. Kautusan siya kung tatawagin na kautusan, pero hindi ka naaariing ganap doon. Kung gusto mong mabasa, Roma 3:19-20, Acts 13:39, napakarami niyan, kapatid. Kung gusto mo, iisa-isahin ko, mamaya babasahin ko sa'yo. Ngayon, hanggang kailan po ito susundin? Yung kautusan ni Moises, hindi na dapat sundin yon. Kasi sabi sa Hebreo 8:7, nagkaroon ng kakulangan yun kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Kaya nagkaroon ng bagong tipan na nasa Hebreo 10:16. At yung tipan na yon, isusulat sa isip at sa puso ng mga tao. Pag-ibig yung, kapatid, Galatians 5:14. Nauuwi doon ang buong kautusan pag ginagawa mo pag-ibig. Yan ang kautusan ni Kristo ayon sa unang Juan 3:23. Okay. So, kaya nyo po bang i-define kung anong ibig sabihin ng salitang pananampalataya? Yung salitang pananampalataya kasi, sabi ni Apostol Pablo, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya sabi niya sa Santiago 2:14, anong papakinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, pero walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? Sinasabi ni Santiago na kailangan may gawa at hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya lang. Yan, kapatid. Okay, so sinabi niyo po kanina na sa bagong tipan na po nakalaan yung kaligtasan, hindi na dun sa lumang tipan. Tama po ba? Objection, moderator. Anong Parang wala akong binanggit na ganon, bigla niya akong pinaratangan ng ganon. Sabi ko lang, hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Okay. Tapos sa kautusan na tayo ni Kristo. Okay, di ibig sabihin nga ibig sabihin nga sa bagong tipan tayo ngayon nag-uusap. Wait lang bro dyan ha. Kasi sa objection to, tapos counter objection meron ka ba or hahatol na ako? Wala po, sige po. Okay. So ito yung hatol ko, brother Mario. Kung sinabi man mo yon or hindi, pinapayagan ko pa din maitanong yan ni brother Jan. However, meron naman 10 seconds kung hindi talaga masagot ng direkta. But ibabalik ko kay brother Jan kung i-rephrase niya yung tanong niya or magpo-proceed pa din siya sa tanong niya. So bro Jan. Okay. I-rephrase ko na lang po. Proceed bro. Kasi sabi niyo po hindi na sa kautusan ni Moises. So ibig sabihin kautusan ni Kristo. So nasa ano po 'yan? Nasa bagong tipan, ano ho? Sa bagong tipan po ba, ano po ba ang kaligtasan? Sa kautusan o sa grasya? Kautusan o grasya? Parehas. Both ang sagot ko. Both. Grasya kasi yung ginawa ni Kristo, yun yung grace. Pero hindi ibig sabihin ginawa ni Kristo yun, para ka ng si Juan tamad, nganga ka na lang, antay mong bumagsak yung mansanas, ligtas ka na. Sa Biblia, tinuturo ang gumawa para maging sakdal. Ang katunayan, Kolosas 1:28. Yung mga apostol, nagturo yan ng gawa para maging sakdal ang pananampalataya, nakagaya ng pananampalataya ni Abraham sa Santiago 2:21-22. Okay, kaya niyo po bang i-define yung salitang grasya?
Sige, yung salitang grasya, grasya talaga yan. Pero, hindi ibig sabihin yan, katulad ka na nga ni Juan Tamad, nga ka lang, aantayin mo yung mansanas, kasi merong mga tao niwawalang kabuluhan ang grasya eh. Ang katunayan, unang Korinto 6:1, huwag niyong tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Yan. Kaya hindi ibig sabihin may biyaya ka, ligtas ka na. Pwedeng maging walang kabuluhan yan, kapatid. Meron ho sa Biblia na yung grasya ay walang gawa. Ano po ba ang sinasabi doon ni Pablo? Okay, sige, sasagutin kita dyan. Ang sinasabi mo kasi yung nasa Efeso 2:8-9. Sabi dyan, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, ayun ay dahil sa inyong pananampalataya. Hindi mo pala, naligtas pala sila sa biyaya, pero dahil sa pananampalataya. At ang pananampalatayang tinutukoy doon, sabi ko nga sa stand ko kaganina, merong aral sa Espiritu dahil maraming uri ang pananampalataya. Pananampalatayang may gawa ang tinutukoy doon ni Pablo. Hindi nyo lang naintindi ang mga Baptist. Okay. So, mamaya babasahin ko po yung pananampalataya. No? Pero ngayon, itatanong ko po, yung biyaya po ba at yung gawa na ito ay pwedeng pagsamahin o hindi? Pwede, Pilipos 2:12. Time. Kaya 7 nga mga minutes time. minamahal ko. Time na. Okay, Oo. so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Sabi ni Bro John G, ligtas sa kasalanan, faith lang, ligtas na kaluluwa sa paghuhukom, faith and works. Shoutout naman kay Judy Pensohan, sabi niya, ayan na naman si Mario na MCGI na puro sabong ang talata. Shoutout din kay Charles Medina, sabi niya, faith without works is dead. Ang works without faith is dead also. Shoutout din mga kapatid dito kay Gio Medeo, i-define mo yung faith. Shoutout din kay Bernard Lorente, ba't walang Greek definition ng faith? Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Dino Diaz, kay Chloe Priscilas at Emmy Alfonso. Oops, shoutout MCGIN, Emmy Alfonso. At shoutout din dito kay Bernard Laurente. Ito na yung kanina, no? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation, Brother John. Your time start now. Ay, mapagpalang gabi po sa lahat. No? So yung mga definition po na nilatag po ni brother kanina ay medyo magulo po. No? Kasi po kung atin pong babasahin ang definition po ng salitang faith sa Hebrews chapter 11 in verse 1, sabi po dito, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. So ito po ang kahulugan po ng salitang faith. Nasa Biblia po yan. May sariling dictionary po ang Biblia. Ano ho? So pag sinabi po nating faith, ito po ay ebidensya ng mga bagay na hindi po nakikita. So yung kanina pong mga sinasabi niya ay yun po ay mga bunga po kasi ang pananampalataya po dapat may bunga pero hindi po nangangahulugan pag sinabing bunga, ito po yung sanhi. Iba po yung sanhi doon sa bunga. Ngayon, ang sanhi po ng kaligtasan na sinasabi diyan ay faith. At ang sabi po sa Ephesians 2:8, by grace. So, ang faith po na ito ay nandoon po sa salitang grace. At pag binanggit po natin yung salitang grace, atin po yung basahin sa Romans chapter 11 in verse 6. Ito po ang sinasabi po. Sabi ko po, may sarili pong definition ang Biblia patungkol po sa mga salitang ito. Ano ho? So ang definition po ng Biblia sa grace ay nasa Romans 11 verse number 6. Ito po ang sinasabi. And if by grace, then it is no more works. Maliwanag po yan ha. Ang grasya po ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Otherwise, grace is no more grace. No? Ibig sabihin, pag ang grasya sinamahan mo ng gawa, hindi na ito grasya. But if works, then it no more grace. Otherwise, work is no more works. So, ibig sabihin po mga kapatid, dito pa lang po ay nag-ebidensya na po ito na malabo po ang mga sinasabi ni Brother Mario kasi nga po, hindi po nagkaroon ng totoong definition. Pinapadipan ko po kanina ay hindi niya po nasasagot ng tuwid. Ito po ay tuwid, Biblia po ang sumagot, hindi po ako. Ano ho? At ang concern ko po ngayong gabi, kaya po ako sumali dito, ay marinig po ng bawat tagapakinig po natin, lalo na sa wala pa sa Panginoon, kung paano po ang isang tao makakatiyak ng 100% kaligtasan
pag siya po ay dumating sa panahon na siya po ay kinuha ng Panginoon. Mga kapatid, sabi po ng Biblia sa unang Juan 5:13, sabi po diyan, ang mga bagay na ito ay aking isinulat sa inyo upang inyong malaman na kayo ay merong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang Biblia po ay binigay ng Diyos sa tao upang kahit po tayo nabubuhay pa, alam na natin na tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At doon po pumapasok mga kapatid, yung aral po ng kaligtasan. Ano ho? So makita po natin, ang unang hakbang po para maunawaan natin paano magkaroon ng bunga ng buhay na walang hanggan, ay makilala po natin ang ating sarili na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Bible sa Romans chapter 3 in verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ibig sabihin, anumang bagay na ginagawa natin sa paningin ng Diyos, tayo po ay makasalanan. Dahil ayon po sa aklat ng Isaiah, lahat ng ating pagiging matuwid, ito ay mistulang basahan po sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, wala tayong gawa na pwedeng ipagmalaki sa Diyos para sabihin natin tayo po ay matuwid. Pangalawa po ay yung kabayaran po ng kasalanan. Sabi ho ng Biblia sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, dahil lahat tayo ay makasalanan, ayon sa Roma 3, ay lahat tayo ay subject doon po sa kahatulan. At ang kahatulang ito, ang sabi, ang kabayaran ay kamatayan. Hindi po ang kabayaran ay maging mabuti o maging miyembro ng isang simbahan. Ang sabi, ang kabayaran ay kamatayan. Ngayon, ang kamatayan po dito ay hindi lamang po physical na kamatayan, kundi po yung binabanggit doon sa Revelation chapter 20 in verse 14, na ang patay at ang impyerno ay sabay na ibubulid sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na ikalawang kamatayan. So may ikalawang kamatayan po sa Biblia, at dito pa papunta ang isang taong makasalanan kung siya po ay mamamatay na hindi niya po naunawaan paano po pumunta sa langit. Ngunit salamat na meron pong kadugtong yung Roma 6:23. Ang sabi po dyan, datapwat ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So ibig sabihin po, ang kaligtasan na binigay ng Diyos ay regalo. Ano ho? Ito po yung regalo. Ibig sabihin ng salitang regalo ay, ang ibig sabihin po ng salitang regalo, ito po hindi binabayaran at hindi rin po ito pinagtatrabahuhan. Ito po ay kusang kaloob at ito po ay walang bayad nating tatanggapin. So ibig sabihin, sabi po ni Kristo sa John chapter 3 in verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, at ang sino mang sumampalataya di na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po yan, ang sino mang sumampalataya. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po at ang matindi pong pagbibintang sa atin po ay ganito. Paano po pala pagka ikaw ay naligtas na, hindi ka napupunta ng impyerno, pwede ka nang gumawa ng masama? Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Sabi ng Biblia, pag tayo po ay naligtas na, tayo ipapanganak muli bilang anak ng Diyos. Sabi ng Juan 1:12, sa kanilang mga tumanggap ay binigyang kapangyarihan na sila ay maging anak ng Diyos. So ang anak ng Diyos, mga kapatid, ay mananatiling anak ng Diyos kahit po siya ay magkasala. Pero hindi po pinapahintulutan ng Diyos ang kasalanan. Bakit? Sabi ho ng Hebreo 12:6, sabi ng Panginoon, ang aking iniibig na anak ay aking kinakastigo. So ibig sabihin, ang isang ligtas, hindi na siya pupunta ng impyerno pag siya po ay nagkakasala, pero makakatikim siya ng disiplina galing sa Panginoon. No, ang ligtas hindi na pupunta sa impyerno kahit kailan, pero siya po ay makakatikim ng disiplina mula sa Panginoon. No? At ang sabi po mga kapatid ng Biblia, tayo po ay naging panibago ng nilalang, 2 Korinto 5:17. Ibig sabihin, nag-iba na po yung ating katangian, nag-iba na po yung ating kalikasan. Kaya po hindi na ang isang tao ay magiging masaya sa kasalanan. Sabi nga ng Roma 6:2, tayo po ay patay na sa kasalanan. Ano ho? So ibig sabihin, hindi po kayang makapanatili ng isang totoong naligtas na siya po ay mananatili sa kasalanan. So yan lang po mga kapatid, nawa ay naunawaan po natin. Kaya nga po mga kapatid, babasahin ko lamang po ang sabi po ng Galatians chapter 2 in verse 16. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Galatians chapter 2 in verse 16, sabi diyan, knowing that a man is not justified by the works. Sinasabi po dito ng Biblia, nalalaman natin na ang tao ay hindi naaaring ganap sa pamamagitan ng gawa.
works of the law, sabi diyan, but by faith of Jesus Christ. No, sabi diyan, sa pamagitan ng pananampalataya ni Jesucristo. Sabi diyan, even we have believed in Jesus Christ that ye might be justified by faith. Christ is not by works of the law. By works shall be of the law shall no flesh be justified. Okay? So makikita po natin yan dyan. Ang sinasabi po ng Biblia. Kaya nga po, makikita natin mga kapatid na hindi po pwedeng ang pananampalataya ay saluhan po natin ang gawa. Kaya nga sabi po ng Biblia, ang kamatayan ni Kristo ay magiging walang kabuluhan kung tayo po ay gagawin po natin ang kaligtasan sa atin pong gawa. Sabi diyan ng Bible, verse 21 ng Galatians chapter 2, kaninang binasa natin, verse 21, sabi diyan, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Sabi diyan ng Bible, no, ang grasya po, ang pagiging matuwid kung magmumula ito sa kautusan, sabi diyan, magiging walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. So wag po nating gawing walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo dahil ang gusto natin ay gawin natin sa ating sarili yung ating kaligtasan. Hindi po, sapat na po ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng kumpleto ang atin pong mga kasalanan. Yun lamang po at magandang gabi po sa lahat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative Brother John ng Baptist. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Mario, your time start now. Nakamute ka bro, nakamute. Okay, tanong ko sa'yo. Ginamit mo yung John 1:12. Tanong ko sa'yo, paano ba malalaman ng isang tao na siya'y totoong anak ng Diyos? Sa pamamagitan ba ng gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya lamang? Categorical. Ayon po doon sa Biblia ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap. Okay. May babasahin ako kapatid ha. Kasi sabi rito sa Biblia, mapapatunayan palang ikaw ay totoong anak ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Kontra to sa'yo. Unang Juan 3:10. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sabi ng Biblia, premise ko to, dito nahayag ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng katwiran. Tanong ko sa'yo, sabi mo sa faith lang. Sabi rito sa gawa sa katwiran, nahayag ang totoong anak ng Diyos. Tanong ko sa'yo, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Apostol Juan, nasabi niya sa gawa, o ikaw na nagsasabi faith lang? Sino sa inyong dalawa, categorical? Sa categorical po yan, no? Sasagot po ako pero ipapaliwanag ko po. Mr. Moderator, sasagot po ako pero ipapaliwanag ko po. Lagi may paliwanag Moderator. yan. Okay, sige Sino po. nagsasabi sa kanila ng totoo? Si Juan ba o siya, categorical? Okay, proceed lang. Okay. So si Juan po at ako ay hindi po nagkakasulungat at yung sinabi ko po ay totoo. Kayo ang sinabi niyo po diyan kanina ay nahahayag. So iba po yung naliligtas doon sa nahahayag. Ibig sabihin po ng salitang nahahayag ay pinapakita yung totoong naligtas. Magkaiba po yung sanhi ng kaligtasan sa bunga. Yan po ay nagpapatunay ng bunga ng kaligtasan, hindi po ng sanhi. Objection, Moderator. Ang tinatanong ko sa kanya, hindi naman patungkol sa pagkaligtas eh. Kung paano mapapatunayang anak ka, sa gawa ba o sa pananampalataya? Sagot niya, pananampalataya. Kaya bumasa ako, sa gawa ang nakasulat. Okay. Yung sagot niya, maliligtas naman daw. Okay, so ganito bro, objection sa kabila, meron bang counter objection? I think nag-object siya sa pagpapaliwanag mo. Okay, so counter objection po. Proceed bro. Mali po kasi yung tanong kasi po ang ano po diyan, ang pinag-uusapan po natin patutunayan kung paano maligtas, hindi po yung bunga ng kaligtasan. Kasi kung bunga ng kaligtasan, talagang mabuting gawa po yung bunga, pero yung sanhi po ang ating pinag-uusapan. Okay. So ganito ang judgment ko dyan sa objection. Doon sa pagpapaliwanag, either that is true or not, tinatanggap pa din yan ng moderator, so nasa audience yan. Pero at least sumagot naman si Brother Jan na ang tama daw ay hindi nagkukontrahan si Jan. Okay, next question. Okay, so proceed lang. Ito next question. Sabi mo ka ganina, huwag kang magsisinungaling, nililista ko eh.
Walang gawa na Mm. pwedeng iharap sa Diyos. Tanong ko sa'yo, sabi mo yan wala tayong gawa na pwedeng iharap sa Diyos. May record to. Tanong ko sa'yo, yung gawa ba ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, pwede ba natin iharap ito sa Diyos? Oo o hindi, categorical. Pwede. Pero hindi Okay. po yun sanhi. Ang pinag-uusapan po natin ay Okay, sanhi, hindi po resulta. Okay, sabi mo kaganina, ni-record ko na naman verbatim. Hindi pwedeng ang pananampalataya, haluan natin ng gawa. Sabi mo yan kapatid, huwag kang magsisinungaling, nililista ko. Ngayon, sabi ni Santiago, ng 2:24, kailangan ang pananampalataya may gawa. Pero ang sabi mo, hindi pwedeng ang pananampalataya ay haluan natin ng gawa. Ngayon, tanong ko sa'yo, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo ni Pablo? Ni Santiago. Si Santiago na kailangan ng gawa o ikaw na nagsasabi na faith lang, sapat na? Objection po. Mali po ang tanong. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung paano maligtas. Hindi po kung ano yung bunga ng kaligtasan. Objection, moderator. Okay. Counter Objection ako. dito, yung sa bunga daw yung tingin niya dyan. Bro Mario, counter objection. Ang tinatanong ko sa kanya, yung mga pahayag niya para pinapakita ko sa kanya na kontra sa Biblia yung mga pinagsasasabi niya. Ang pinapakita ko rito para hindi siya paniwalaan ng tao at makita yung kasinungalingan niya. Yun kasi ang Okay. purpose ko sa kanya Okay, so ganito ang judgment natin dyan. Hindi ko pinapakilaman yung mga stand nyo dyan, ha. However, ang question, laging valid yan. Kung hindi masagot ng direkta dahil merong something dun sa tanong, pwedeng gumamit ng 10 seconds, bro Jan. Pero tinatanggap ko yun as a valid question, ha. So, bro Jan, ano yung gagawin natin? Okay lang naman po, okay lang po. 10 seconds na lang po. Proceed, 10 seconds. Hindi po valid yung tanong niya kasi po ang pinag-uusapan natin ayon doon sa atin pong tema kung papaano maligtas. Ang kanyang puro pinagsasabi ay bunga ng kaligtasan. Next question, 10 Wala seconds. pong ebidensya dyan, sinasabi Okay, niya. sige na, lilipat na ako doon. Next question. O, ito tanong ko sa'yo. Ang utos ba nakakapagligtas? Categorical, oo o hindi? Ayon sa Biblia. Hindi. Tanong ko sa'yo, ang pananampalataya ba utos? So, kung utos po yan ng gawa, hindi po yan pero yung sa Bible kasi inuutosan tayong manampalataya sa Diyos, ini-invite po tayo ng Panginoon. Hindi po yun patungkol sa gawa. Yung gawa po kasi ang gusto nyo idugtong doon sa pananampalataya, magkaiba po yun. Okay. Ngayon, tanggap mo pala na ang pananampalataya utos at nakakapagligtas. Kasi sagot mo sa akin, hindi nakakapagligtas ang utos. Tapos ang pananampalataya pala utos. Ngayon, next question na ako. Tanong ko sa'yo, sa lahat-lahat ba ng inutos ng Diyos at ng Ama at ng ni Kristo, kahit isa ba dun sa kautusan nila, wala na bang makakapagligtas doon pagdating sa ating panahon? Meron o wala? Categorical. Lilinawin ko lang po yung tanong. Ano po bang utos Objection, ito? Utos ba? moderator. Objection. Mauna muna yung sa clarification, ha, kasi gusto mo Opo, lilinawin ko po yung tanong. Proceed. Yung utos po ba na sinasabi nyo ay utos ng gagawin o utos ng pananampalataya? Magkaiba po kasi yun eh. Utos ng gagawin. Utos ng gagawin. Gagawin. Oo. Ayan, so bro, Okay. Jan, proceed ka sa sagot mo. Okay po, opo. Proceed, bro. So, hindi po makakapagligtas kahit anong bagay ng gawa. Okay, sagot mo, hindi makakapagligtas kahit anong bagay ng gawa. Ngayon, sabi dito sa Roma 2:7, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at pagpuri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Sabi raw, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, ay ang buhay na walang hanggan. O ngayon, tanggap mo ba talata na ang gumagawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan? Oo o hindi, categorical. Tanggap mo talata, oo o hindi? Hindi. May papaliwanag ako. Kailangan nyo pong ipaliwanag ang konteksto niyan kung kanino sinasabi. Hindi lang po yan basta kinukuha. Ikaw na may sabi kanina, hindi basta dampot ang dampot. May konteksto po 7 yan. minutes tayo. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. Shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 40 live viewers ngayon, mga kapatid. Kay Paharon Kanyete, sabi niya, wala na MCGI pag mahalo ka ng works para ikaw maligtas. Shoutout din kay Bro John G. Hindi daw pwede haluan ng gawa. Kulang-kulang yung stand ng Baptist na sa Ebanghelyo, Galatia 6:9. Huwag kayong
magkapagod sa paggawa ng mabuti. Ito 10 kay Jody Pinsahan. Kapag unsaved talaga, hindi kayang sukatin ang kaligtasan na regalo ng Diyos. Gio Medio, sabi niya, how to be saved, not what is saved. Ito din kay Erwin Abellena, ginagaya niya style ni Dalaginding. Ito din kay Jason Gulong, mali-mali kasi magtanong si Mario. Hindi niya naunawaan yung paksang pinag-uusapan. Shout out din mga kapatid dito kay Jody. Talino mo Mario, matatawag ka lang na may mabuting gawa kung nasa iyo ang banal na spirito at ligtas ka na. Napakaraming tao na gumagawa ng mabuti na tao pero hindi kumikilala sa Diyos. Common sense. Noel Colares, sabi niya, huli na ba ako? Bro Rasha, good evening sa inyo. Sige, fight daw. Shout out din mga kapatid dito kay Jose Tarayo. Jan, tanong ko lang sa iyo, kailan nangyari ang unang kamatayan? Kasi binabanggit mo ang ikalawang kamatayan. Ito kay John Paul Garcia, ang hindi matanggap na ang pananampalataya ay sapat na sa salvation ay may hidden agenda sa simbahan. Kailangan ng work kasama ang pera-pera. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating pre-battle. Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay mga kapatid, wala na akong magagawa kung yan ang mga comment nyo dahil puro ko naman kayo faith alone, mga followers dyan at alam ko naman yan, sa inyo na lang ang pananampalataya nyong walang gawa. Pero kami mga kapatid, tinanong ko siya kaganina, teka lang, bago ako magsalita no, naniniwala kasi ako dito sa laban na ito na mas maraming mga followers dito ang Baptist Kasi puro faith alone na halos nandyan Pero okay lang kapatid. Wala naman akong ano sa inyo. Kasi ang punto ko lang dito, maunawaan natin. Ganito. Sabi niya kaganina, tignan nyo mga kapatid hindi pwedeng ang pananampalataya ay haluan natin ng gawa. Yan ang sabi niya kapatid. Yung pananampalataya daw, di pwedeng haluan ng gawa. Sabi ni Santiago, anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? O yan, kontra siya kay Santiago. Ngayon kapatid, no, inaalis niya yung gawa ng pag-ibig. Hindi niya alam, si Apostol Pablo mismo may sabi, sa unang Korinto 13:2, sabi ni Pablo, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ano pat maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. At kung magkaroon ako ng kaloob ng buong pananampalataya, ano pat na ililipat ko ang bundok, datapwat kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Yan kapatid, no? Si Pablo mismo nagsasabi na kahit may buong pananampalataya ka pa, ano pat na ililipat mo ang bundok, alam mo lahat ng mga hiwaga, kaalaman, datapwat kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Gaano ba kahalaga yung salitang pag-ibig? Yan ang di alam ng Baptist. Unang Juan 3:23. At ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ang utos pala, sasampalataya ka, iibigin mo rin ang kapwa mo. Sa makatuwid, pananampalatayang may gawa ng pag-ibig. Yan pala utos Pero ang nakapagtataka, sa kanya faith lang. Tanong, sino ba yung ayaw ng gawa? Siyempre si Satan. Malinaw, aral ng demonyo ang Baptist. Ngayon kapatid yan to, no? Binasa niya yun dyan, 1:12. Yan. Sabi kasi doon, kabisado ko yan kahit nakapikit Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, sa makatuwid bagay nagsisampalataya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Tatanggapin mo lang, anak ka na ng Diyos. Sabi niya kaganina. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, paano ba malalaman kung totoong anak ka ng Diyos? Sa pananampalataya ba o sa gawa? Sagot niya, pananampalataya. Ngayon, sabi ni Juan, kontra siya. Unang Juan 3:10. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sabi, dito pala nahahayag ang mga anak ng Diyos at yung mga anak ng Diablo. Kung sino yung totoong anak ng Diyos at kung sino yung totoong anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. May gawa pala ng pag-ibig Kailangan ibigin mo kapatid. Pag hindi ka gumagawa ng katwiran,
hindi ka totoong anak ng Diyos. O sige, tinanggap mo nga may pananampalataya ka. Ang tanong, tinanggap ka ba? Yan kapatid, no? Mapapatunayan sa pamamagitan ng gawa ng katwiran. Yan ang hindi alam ng Baptist. Ngayon, nakakahiya naman sa mga nagko-comment dyan ng mga faith alone, baka nasasaktan na. Unang Juan 2:29. Eto kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Yan kapatid, no? Sabi diyan, kung nalalaman nyong siya'y matuwid, alam din ninyo na ang mga gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Sa makatuwid mga kapatid, sa pamamagitan pala ng gawa ng katwiran, mapapatotohanan ka na ikaw ay anak ng Diyos at nasa katotohanan. Pero ang nakapagtataka, sa kausap ko, faith lang, walang gawa. O ngayon, kung may pagsusuri ka at may totoo kang kaisipan, nakakaunawa ka, makikita mo yung aral ng demonyo na nagtatago sa kausap ko. Ngayon kapatid, punta naman tayo ngayon dito sa unang Juan ng 3:18. Gaano ba kahalaga ang gawa? Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Juan na sa pamamagitan ng gawa, mapapatotohanan ka na ikaw ay nasa katotohanan. Ganito ang ating mababasa. Unang Juan 3:18 hanggang 19. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Sabi ng Biblia, malalaman pala na ikaw ay totoong nasa katotohanan sa pamamagitan ng gawa. Paano kung may faith ka lang, wala kang gawa? Nasa katotohanan ka ba nun? Sabi niya kaganina, hindi pwedeng ang pananampalataya ay haluan natin ng gawa. Isipin niyo kaninong bunganga ng galing yun. Huwag niyong sabihin sa Diyos yun. Kasi ang Diyos nag-uutos, kailangan ng gawa sabi nga sa Galesa 6:12, magtulungan tayo ng pasanin sa isa't isa, sabi ng Diyos. May gawa. Sa kanya, sabi niya, hindi pwedeng ang pananampalataya ay haluan natin ng gawa. Naku, nakakalungkot. Yan ba susuportahan nyo? Okay lang, mag-comment kayo dyan. Hindi naman nakikita sa comment ang panalo Sa video nakikita kung sino ang kawawa. Ngayon, sabi ngayon ni Kristo, si Kristo mismo ayaw niyang tawagin mo siyang Panginoon Sabi niya pagka wala kang gawa, hindi ka sumusunod sa mga utos. Anong katunayan? Lucas 6 ng 4:6. Ganito ang ating mababasa. Panginoon, Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon kung hindi naman niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Si Kristo pala, ayaw niyang tawagin mo siyang Panginoon kung hindi mo ginagawa yung mga bagay na kanyang sinasabi. Pero sa kanya, anong sabi niya? Hindi na kailangan laki pa ng gawa ang pananampalataya. Kontra siya kay Kristo. Si Kristo kailangan ng gawa para mapatotohanan ang pananampalataya. Yan. Ang gawa ang magpapatotoo sa pananampalataya. Kaya sabi ni Kristo sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Pero sa kausap ko, if you love me, yung Kristo niya, sumampalataya ka lang. Huwag ka nang sumunod sa utos kasi hindi kailangang gawa. Yan kapatid. Yan yung kausap ko. Ligtas na faith lang. Ngayon kapatid, kung may faith ka, tapos hindi ka naman mananatili kay Kristo, merong mga may faith hindi na natili kay Kristo Yung maraming nakakulong humiwalay kay Kristo, may mga faith sila. Nagpe-pray pa nga sa kulungan ligtas ba yung mga yun? Kailangan mahalaga manatili. Kaya sabi ni Kristo, sa John 15:6, kung sino man ang hindi mananatili sa akin, ay matatapong tulad sa sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga iahagi sa apoy, at mga masusunog. So sa makatuwid mga kapatid, kulang ang faith, kailangan pala manatili ka rin. Yan. Pero ang nakapagtataka, sa kalabang ko, sabi niya, hindi na kailangan laki pa ng gawa ang pananampalataya. Wala tayong maihaharap sa Diyos na gawa. Tinanong ko siya kaganina, sabi ko, yung gawa ba ng pag-ibig, pwede ba natin iharap sa Diyos yan? Kasi sabi mo, wala tayong gawang maihaharap sa Diyos. Yung gawa ba ng pag-ibig, pwede ba nating iharap sa Diyos? Sabi ko categorical, oo o hindi. Hindi siya naka-atras. Sabi niya, oo. Sa makatuwid, kinakain niya yung mga sinasabi niya. Yan ba paniniwalaan nyo kapatid? Alam nyo kapatid,
Pag titiwala ka sa sarili mong unawa, maliligaw ka. Sabi sa kawikaan ng 3 ng 5, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa'yo, hindi naman nakapagtataka, hindi mo naman unawa yan eh. Unawa yan nung mga naunang pastor mo na bumaling ka lang sa hulihan ng puwet nila. Anong katunayan? Nasa Biblia yan eh. Unang Timoteo 5:15. Yan, sapagkat ang mga ibangay nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Sa makatuwid mga kapatid, hindi mo naman doktrina yan eh. Hindi ka ang nag-aral niyan. Bumaling ka lang sa puwet ng pastor mo na bumaling sa puwet ni Satanas. Yan, sa hulihan ni Satanas. Yan kapatid, no? Kaya naman, yung mga salita mo, binabalik ko sa iyo para makita ng mga manonood yung kasinungalingan ng sekta mo at ikaw. Kaya nga ayaw mong magpakita sa camera eh, maglalaban tayo. Sabi mo, ayokong makita. Kasi, lalabas, kahiya-hiya kayong mga Baptist. Kasi nga, yung pinagsasalita mo rito, nagkakalat ka ng mga kasinungalingan. Sabi mo, faith lang pala, mapapatunayang anak ka. Sabi ng Biblia, sa katuwiran, nahahayag ang mga anak ng Diyos. O sabi mo, wala tayong gawang maiharap sa Diyos. Tinanong kita, yung pag-ibig ba, pwede nating iharap sa Diyos? Sabi mo, oo. Oo. Tapos, ang dami kong tinanong sa iyo eh. Kapatid, ang dami mong ikinalat, pero sa haba ng mga sinulat ko, sabi mo pa kaganina sa akin, no? Tinanong mo ko, nag-last lang eh. Okay, so dako tayo sa second cross, Brother John, 7 minutes. Your time start now. Okay, mapagpalang gabi po ulit sa ating lahat. Tanong ko lang po, naunawaan po ba ni Brother Mario yung paksa? Okay. Sagot ko, yes na yes. Kaya nga pinapatunayan ko, hindi sapat ang pananampalataya at maraming uri ang pananampalataya. Kaya kayo naligaw kasi letra por letra kayo pag bumasa. Dapat makonsider ng mga tao na pag sinabing faith, hindi ibig sabihin nun, letra por letra, faith talaga. Maraming uri ang pananampalataya. May pananampalatayang pakunwari, pananampalatayang walang kabuluhan, pananampalatayang may gawa. Yan kapatid, yan ang din yung naintindiyang mga Baptist. Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito ay paano maligtas. So, ang mga binabanggit mo kanina, walang ebidensya kung paano maligtas. Ang mga lumalabas kanina sa mga sinasabi mo ay Objection, bunga ng moderator. kaligtasan. Objection. Ay yung mga binabanggit ko raw, walang ebidensya na makakapagligtas. Sa Santiago nga ng 2:14 sabi doon kailangan may gawa dahil hindi makatatayo ang pananampalataya nang walang gawa, hindi makakapagligtas. Sabi ni Santiago yon sa 2:14. Huwag mo akong paparatangan kapatid na yung mga binanggit ko, walang kinalaman sa kaligtasan. Okay. Auto objection bro or magre-replace ka bro? Hindi na po, okay na po. Proceed bro. Okay, ang tanong ko po, binanggit mo kasi yung Santiago. Okay, sino yung kinakausap dyan sa Santiago? Mga ligtas na o hindi pa? Hindi, mga hindi. Kasi sabi sa Okay. Santiago 2:14, sumasagot ako. Anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan. Sa makatuwid, yung kausap, hindi pa iligtas. May faith siya, walang gawa. Sabi niya, maililigtas ba siya ng pananampalatayang iyan? Kaya kausap, hindi ligtas. So, kakabanggit mo lang, yung kinakausap niya dito kapatid niya o hindi? Doon ka kumukuha. Sagot ko, hindi ibig sabihin ng kapatid sa iglesia. Wala ka namang mababasang sinabi dyan mga kapatid ko sa iglesia. Diyan pala kayo naligaw mga Baptist. Nakabasa kayo ng mga kapatid ko. Sa paniniwala nyo pala, ligtas na kausap. O ligaw na ligaw talaga kayo. Sa Santiago 2:14, hindi nga ligtas ang kausap ang linaw yan pala batayan mo ka dyan. Si Santiago po ba ligtas? Hindi. Si Santiago ligtas pero yung kausap niya hindi. Kaya nga sabi niya, So, si Santiago ligtas. Wait lang, Sumasagot sumasagot ako, teka lang. Kaya nga sabi niya, Santiago 2:14, anong papakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? May faith sila, wala silang gawa. Kaya binabalaan sila ni Santiago na hindi ka kayang iligtas ng faith lang. Linaw niyan kapatid. Ewan ko kung naunawaan mo yan. Yung kaligtasan po bang binabanggit dyan ay kaligtasan ng kaluluwa? Yes, kaligtasan ng kaluluwa. Santiago 2:24. Aariing ganap ka sa pamamagitan ng gawa, sabi ni Santiago. Ikaw ba naman kung di ka inaring ganap, di ka pa rin ligtas. Siyempre ligtas ka pag inaring ganap ka sa pamamagitan ng gawa.
Eh, wag mo na sabihin hindi. Ligaw na naman kayong mga Baptist dyan. Yung Eh, sinasabi po maawa ba na dyan, talaga ako ariing, sa'yo, unti-unti. yung sasabihin po bang ariing ganap sa mata po ba yan ng Diyos o sa mata ng tao? Sa mata ng Diyos at saka sa tao, pwede yun. Pero sa mata talaga ng Diyos yun, aariing ganap. Kasi sa Biblia, kapatid, merong kautosang aariing ganap ka at merong kautosang hindi ka aariing ganap. Baka hindi mo yan alam. May dalawang kautosan sa Biblia. Kautosan ni Kristo at kautosan ng binigay ng Diyos kay Moises na tinatawag na kautosan ni Moises sa Malakites ng 4:4. O, ligaw na naman kayo. Hindi nyo alam sa Baptist yan eh. Galing ako sa inyo eh. Kaya nga umalis ako kasi ligaw yung iglesia nyo. Okay. So ikaw ba, Brother Mario, tiyak ka nang sa langit ka pupunta? Eto, sagot ko sa'yo, oo, ligtas tayo, pero hindi mo pwedeng sabihin ligtas ka na hanggang dulo ng buhay mo. Kasi ang kaligtasan, nawawala yan. Ang katunayan nga, Pilipos 3:11-13. Sabi ni Pablo, kung aking tamuin sa anumang paraan, ang pagkabuhay ng muli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na. Nung sabihin ni Pablong ligtas na siya, doon sa 2 Timoteo 4:6-7, nararamdaman niya na yung kanyang kamatayan, napagtagumpayan niya na. Hindi kagaya nyo, ligtas ka agad, talo nyo pa si Pablo. So, makakasiguro ka ba hanggang kamatayan ay masusunod ba yung utos ng Diyos? Hindi, kaya umaasa ako, doon sabi ni Kristo na kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga hindi ako humihiwalay eh. Kaya nga yung faith hindi sapat eh, kailangan manatili ka rin. Eh kung faith lang tapos humiwalay ka, eh talagang mawawala kaligtasan nyo. Kaya mali paniniwala mo na faith lang. Kailangan manatili ka, kapatid. Hanggang dulo. Okay. Revelation 2:7, sa mga magtatagumpay, makakainin sa puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Okay, so yung pagiging bading po ba, ito po ba ay mabuting gawa o hindi? Objection, moderator. No objection. Yung pagiging mabading daw. Ito daw ay mabuting gawa. Oo, hindi. Yan, kapatid, no? Ayan, yung tanong niya kasi, No objection. may tawag diyan eh, na alasin eh. Hindi na mabuti. Pero bagamat kung gusto niya yung ganyang tanong, sasagot tayo. Kung gusto niya lang Okay, barubalan. Ako, nire-respeto ko yung tanungan eh. So, auto objection meron ba? Opo, kasi di ba sabi niyo po pwedeng personal na yung tanong pagka ganito na? Yes, bro. Pwede naman. So, dito, pinapayagan ko mo namang maitanong ito, pero kung sensitive ito kasi napaksa yung word na bakla. However, Brother Mario, sasagutin mo ba? Okay, sasagot ako. Sige. Okay, so proceed. Ano yung tanong niya? Clarify. Madali naman patanong sagutin niya. Walang kwentang tanong naman yan. Patanong ulit. Sige, yung pagiging bading po ba ay mabuting gawa o hindi? Hindi mabuti. Sasagot ako. Hindi mabuting gawa yon. Kaya ayon, paratang kay Soriano nung mga galit sa kanya. Isa ka na doon. Kaya nga doon mo dinadaan. Kasi sa mga tanungan, kawawa ka sa akin. Pinapakain kita ng mga sitas. Kaya dinadala mo yung patay, kinakawawa mo ngayon dahil di na makapagsalita. Masama ginagawa mo, kapatid. Mateo 7:1, So, magagalit sa'yo, Diyos. Okay, so may mga kapatiran ka bang bakla? May mga kapatiran po ba kayong bakla? Sa amin, may mga kapatirang bakla pero tinuruan nyo ng aral, Colosas 1:28, na maging sakdal sila sa harapan ng Diyos at iwanan nila yung mga mali. Kasi sabi sa Roma 1:25, pinabayaan ng Diyos ang mga nagtatalik kapwa lalaki sa lalaki sa kanilang mahahalay na pag-iisip. Kaya bawal ng Diyos yan. Ewan ko sa inyo kung bakla ka, bakit tinatanong mo yung pagkabakla? Siguro baka ikaw, may katanungan ka sa pagiging bakla dahil bakla ka. Bawal Okay, yan, bro. ang gusto ko po kasing puntuhin sa mga tanong ko, hindi po ako nang babastos, gusto ko lang puntuhin sa tanong ko, kung may kapatiran po kayong bakla at sabi nyo hindi yun mabuting gawa, saan po sila pupunta pag namatay sila? Kaya nga tinuruan silang maging sakdal, Colosas 1:28 ng mga apostol. Yan ang tuturo magiging sakdal ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng gawa. Tinuturuan sila. Ang magpapasakdal, Colosas 3:14, yung pag-ibig. Magbibihis ka ng talin ng kasakdalan, yan yung pag-ibig. Pag bakla ka, tuturuan kang maging totoong lalaki sa iglesia. Ewan ko sa inyo, baka sa inyo okay lang yung bakla. Sa amin, bawal yun. Lalo kung ikaw yun. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout kay Erwin Abaliana, Beshi na lang. Shoutout din kay Draker Osmon, kahit sino Mario, nagbibitiw ng mga bersikulo pero ligaw ang landas. Shoutout din kay Noel Perfecto, magaling yung MCGI. Shoutout din kay Gio Medio,
miedo, paano kung hindi ka nakapanatili, hindi ka ligtas? Hahaha. King Ray Baybayon, sabi sa 113 ng Tito Sawayin na may kabagsikan. Shoutout din kay Christian Moring. Isang sala lang, Brad, wala na, tanggal na ang kaligtasan. Kailangan na ulit ipako sa krus Yesu Cristo. Shoutout din mga kapatid dito sa Japanese. Di lahat ng nanampalataya maliligtas. Basahin yung nangyari kay Ananias at sa kanyang asawang si Sapphira. Namatay sila dahil sa pagsisinungaling. Ito din kay Sam Inangkob, out of topic na. Overwaltz Mario, anong mabuting gawa ba ang makakaligtas sa iyo? At ilan sa pananalita mo palang halata na. At shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Arnel Aligarbes. Shoutout sa kanya, sabi niya, ang layo ng exegesis ng MCGI sa James 2. At Judy Pinsahan, ayan, shoutout sa kanya. Pastor Elmer Chavez, kamangmangan ang pahayag ni Mario, ginawang special halo-halo ang mga talata dahil walang alam na ang mananampalatayang walang talakip na gawa upang maligtas ay iba sa pananampalatayang gumagawa dahil ligtas na. Palpak ang unawa ni Mario. So, mga kapatid, dako tayo sa rebuttal, Brother John. Your time start now. Okay, magpagpalang gabi po ulit sa atin, ano? So, sa mga pag-uusap po namin ni Brother Marion, lumalabas po na hindi niya naiintindihan yung paksa. Kasi po, ang pinag-usapan namin ay kung paano po maligtas. So, kanina binanggit niya po yung Santiago. Ang kinakausap po dyan ni Santiago ay mga kapatiran. Kasi si Santiago po ay pastor. Ang pinapangalanan niya dyan ay iglesia. No? So makikita nyo dyan, kakabanggit niya lang, ang kinakausap, kapatid. No? So hindi pwedeng maging kapatid yung hindi paligtas. Dahil nga sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap ay naging anak ng Diyos. So ang anak lang ng Diyos ang pwede kung maging kapatid. So maliwanag po yun sa Biblia. At makita natin na hindi niya nauunawaan kung ano yung bunga doon sa sanhi. Ang pinag-usapan kasi namin sanhi. No? Kaya nga po mga kapatid, sabi po doon kasi ginamit niya po ito sa video niya, kaya po kami nagkaroon ng pag-uusap ngayon. Yung Matthew 7 verse 21, sabi niya dito sa kanyang pagpapaliwanag, ay hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Pero po, makikita natin dito sa verse number 18, sino po ba ang kinakausap dito? Ang Panginoon dito nagbabala about sa false prophets. No ho? At makita natin dito sa verse 18, ang sinasabi diyan, a good tree cannot bring forth evil fruit. Neither can corrupt tree bring forth good fruit. So, ibig sabihin, mauuna po muna yung puno bago yung bunga. Kaya nga sabi dyan ng Panginoon, kung mabuti yung puno, mabuti yung bunga. Kaya nga po, pag ikaw ay naligtas, magkakaroon ka ng mabuting bunga. Yun po kasi ang turo ng Biblia. Hindi po ang mabuting bunga ang magiging sanhi ng kaligtasan kung hindi po ito ay bunga. Maliwanag po yan dyan, bunga po ang kaligtasan. Bunga po ng kaligtasan ang pagiging mabuting tao. Ngayon, hindi ko po siya binabastos kasi akala niya, yung sa pagtatanong ko, binabastos ko siya. Gusto ko lamang pong maging maliwanag sa kanya na yung pagpapatuloy sa kasalanan na sinasabi niyang ganun, hindi niya masagot ng maliwanag na sa langit mapupunta yung taong yun o hindi, bakla nga. So kung yun ay naligtas na at hindi na naging bakla, hindi na yun bakla. Sabi niya, bakla pa rin. Sabi ko, may kapatiran ka bang bakla? Sabi niya, oo daw. Oh. Ibig sabihin, hindi pa siya nagbago. Paano niya nasabing naligtas yun? Hindi pa nga nagbabago. Kung nagpapatuloy yun, sabi niya, ay hindi mabuting gawa yung pagiging bakla, nagpapatuloy sa pagiging bakla, papunta ba yun sa langit? So, ibig sabihin po, hindi niya kayang ipaglaban ng dire-diretso yung kanyang argumento, at unang-una, wala siyang naitatayong argumento, kasi nga po, ang pinag-uusapan namin ay sanhi, hindi po bunga. So, masyado pong malabo yung kanya pong mga pinapaliwanag. Ano ho? Kaya, dito po mga kapatid, maunawaan natin na ang kaligtasan po ay hindi po ito sanhi yung mabuting gawa, kung hindi ang sanhi po nito ay pananampalataya. Sabi ko nga kanina, i-define mo yung pananampalataya, hindi niya ma-define. Ang sinasabi niya may pananampalatayang walang kabuluhan, may pananampalatayang kung ano-ano pa. Hindi naman yun yung pananampalatayang makapagliligtas. Ang pananampalataya makapagliligtas ay pananampalataya kay Kristo. Yun po ang pinag-uusapan natin, paano maligtas. Okay? So, ang sasabi niya, pananampalataya at gawa, ay malinaw po yan, sinabi kanina, kakabasa ko lang, na ang pananampalataya ay hindi pwedeng haluan ng gawa. Sabi, grace, it is no more works.
Yan pa lang po ay matibay ng ebidensya. Ngayon, ano po ba ang batas? Gusto ko lang pong maging maliwanag po sa mga nakikinig. Ano po ba ang batas? Basahin po natin ang Roma 3:20. Basahin po natin ang Roma 3:20. Ito po ang sinasabi ng Bible. Bakit po ba may batas? Bakit po ba may batas? Ano po ang halaga ng batas? No? Sabi po ng Roma 3:20, ito po ang sinasabi. Therefore, by the deeds of the law, sabi dyan, there shall no flesh justified in his sight. Okay? For by the law is the knowledge of sin. Yan po ang ibig sabihin kaya may batas. Sabi dyan, for by the law is the knowledge of sin. So, ibig sabihin, malalaman mo lang na ikaw ay makasalanan bilang isang tao dahil po may batas na magsasabi kung tama o mali ang ating ginagawa. So, ibig sabihin, ang batas ay binigay ng Diyos sa atin, hindi para maligtas, kung hindi, para makita natin ang ating sariling makasalanan at tayo nararapat sa kahatulan ng Diyos. Ngayon, pag natanggap mo ng sarili mong ikaw ay makasalanan, anong kinakailangan mo? Tagapagligtas. Si Kristo ay bumaba sa lupa, sabi John, to seek and to save that which was lost. Sabi ng Lucas 19. So makikita po natin mga kapatid na ang layunin ng Panginoon kaya siya bumaba ay para tayo iligtas, hindi para tayo turuang maligtas. Magkaiba po 'yun. No, ang isang taong nalulunod, hindi niya kailangan ng swimming instructor para maligtas siya doon sa pagkakalunod. Ang kailangan niya ay rescuer. At ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito sa lupa hindi para maging instructor kung hindi para maging rescuer natin. No? Of course, nagtuturo po ang Panginoon sa Bible, pero ito po ay doon po sa mga ligtas. Doon po sa mga naligtas na, hindi para maligtas. Magkaiba po 'yon. So, ilagay po natin sa topic ang atin pong mga pinag-uusapan pagkat kanina po ay talaga pong wala po sa topic kasi ang pinag-uusapan dito para maligtas. Paano maligtas? So, hindi niya po binigay ng konkreto ang kanya pong argumento. No? So, hindi po pwedeng gawing ebidensya 'yung sa Santiago kasi po ang kinakausap po diyan ay kapatid. Mga kapatid. So, si Santiago po, ito po ay pastor. So, si Santiago ay nagsasalita ng pastor habang si Pablo po ay nagsasalita bilang evangelist. So, si Paul, ang tinuturo niya is justification before the sight of God. Pero itong si Santiago, ang tinuturo niya is justification before the sight of men. No? Ibig sabihin, bilang naligtas, kinakailangan ay makitaan tayo ng bunga ng kaligtasan. No, yun po yung tinuturo dito ni Santiago. Hindi po para maligtas. Kasi po mga kapatid niya ang kanyang kinakausap dito. So yun lang po. Siguro tapusin ko na. Ako tayo sa second cross, Brother Mario. Your time start now, bro. Tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Yes, Tama nakalagay ba yan ito sa o mali Bible. categorical? Hindi, tama ba ito o mali categorical? Tama. Okay. Nga, paano kung may pananampalataya ka lang, walang gawa, masasabi na ba na ang pananampalataya mo ay buhay sa paningin ng Diyos o patay categorical? Wait lang, may nag-ingay eh. Pakiulit po ng tanong. Paano kung may pananampalataya ka lang tapos walang gawa? Masasabi mo ba na ang pananampalataya mo ay buhay sa paningin ng Diyos? Patay o buhay sa paningin ng Diyos yung pananampalataya mo na walang gawa? Nakalagay po sa Bible, patay. So patay Okay, po ibig yun. sabihin Hindi natin tinatanggap kukontrahin ng mo Bible. na pagka ang pananampalataya ay walang gawa, patay. Yan, sa bibig mo galing. Ngayon, tanong ko sa iyo, Tinatanggap ko po. nung ikaw ba ay sumampalataya at ibinilang ka na matuwid ng Diyos, tanong ko sa iyo, ligtas ka na ba nun? Categorical, oo o hindi? Teka lang po, linawin ko yung tanong. Ano po ang sabi niya? Tanong ko sa iyo, nung ikaw ba ay sumampalataya at ibinilang kang matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya, tanong ko sa iyo, ligtas ka na ba nun? Oo o hindi? Categorical. Yes, ligtas na kasi sabi niyo, binilang dahil sa pananampalataya eh. Okay, may babasahin ako. Dito ko kukunin yung tanong ko sa iyo. Sabi mo, ligtas na eh. Dito naman sa unang Pedro ng 4:18, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ngayon, sa Biblia, pag sumampalataya ka, ibinilang ka ng matuwid. Sabi mo, ligtas na eh. Ngayon, sabi dito naman sa unang Pedro 4:18, bahagyang maligtas ang matuwid.
Tanong ko sa'yo, tama ba si Pedro na ang matuwid bahagyang maligtas? Tama si Pedro o nagkamali si Pedro? Okay. Okay, yung tinatanong nyo. Tama ba daw si Pedro? Or mali? Tama si Pedro dyan. Pero po, sabi ko nga lagi, may konteksto po ang pag-uusap. Sino po ba ang kinakausap dyan? Okay, sige, tama si Pedro na ang matuwid bahagyang maligtas, pero ikaw ligtas ka na. Okay, tanong ko sa yung bago. Paano ba malalaman na ang tao nasa katotohanan? Sa pamamagitan ba ng gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya lang? Nag-corrupt po yung boses niya, pakiulit Okay, po. tanong ko sa'yo, paano ba malalaman kung nasa katotohanan ka ayon sa Biblia? Sa pananampalataya ba o sa gawa? Parehas po. Okay. Kung parehas pala tinatanggap mo, paano kung pananampalataya lang, nasa katotohanan ka pa ba nun? O wala ka na sa katotohanan? Nasa katotohanan pa rin kasi wala ka namang gagawin kung wala kang pananampalataya. Okay. Paano kung may gawa ka tapos wala kang pananampalataya? Nasa katotohanan ka ba nun? O wala ka sa katotohanan? Sir, nagdi-distract po yung yung boses, pakiulit po. Paano kung may gawa ka pero wala ka namang pananampalataya? Nasa katotohanan ka ba nun? O wala ka sa katotohanan? Wala po kasi wala naman po yung gagawing mabuti ang tao kung wala sa pananampalataya. Okay. Naniniwala ka ba na merong gumagawa ng mabuti kahit walang pananampalataya? Kasi sabi mo walang gagawa ng mabuti eh. Naniniwala ka meron o wala, categorical? Meron. Oh. Ibig sabihin, kontra ka sa sinasabi mo. Okay, ito tanong kong bago sa'yo. O yan. Ito, sabi mo kaganina, tanggap mo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, tanong ko sa'yo, may pananampalataya ka, pero wala kang gawa. Yan. Ligtas ka na ba nun? Buhay ba pananampalataya mo nun sa harap ng Diyos? Patay o buhay? Categorical. Buhay po. Ha? Buhay ang pananampalataya mo, wala kang gawa? Yung ba sagot mo? Tama ba ito o mali? Sa harapan po ng Diyos ang tinatanong nyo Sa harapan po ng Diyos. Oo nga, tama ba ito o mali? Ano po? Tanong ko sa'yo, sabi ko, kung may pananampalataya ka, wala kang gawa. Kasi tinanggap mo, kailangan ng gawa patay ang pananampalatayang walang gawa, sabi mo Kaya tinatanong kita, kung may pananampalataya ka, walang gawa, sa harap ba ng Diyos, buhay ang pananampalataya mo kahit walang gawa? O patay, categorical? Buhay po kung sa harapan ng Diyos. O, ibig sabihin, nung ipasulat ni Pablo, ng Diyos kay Santiago, itong sinulat niya na nakita at narinig nila ayon sa unang Juan, napatay ang pananampalatayang walang gawa. At sabi mo, kung may faith ka sa harap ng Diyos, kahit wala kang gawa, buhay Pero kay Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. At hindi ka tutol doon. Ano sa dalawa mong sagot ang dapat naming paniwalaan? Pananampalatayang Okay. may gawa? O pananampalataya lang, buhay sa harap ng Diyos? Magkaiba po kasi yung tanong nyo doon sa sinabi nyo. Ang sinasabi nyo, yung kay Santiago. Ang kay Santiago ay sa harap po ng tao yon, justification in the sight of men. At tinatanong nyo sa akin ay, Objection. wala kasi sinabing categorical sir Parang nawawala na Wait lang. Objection mo na. Unahin, Brother Mario. No Okay. objection, bro. Okay, ang objection ko, para maintindihan niya nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, ang pananampalataya ba na walang gawa sa harapan ng Diyos? Buhay. Sabi niya, buhay. Sa Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Galing din to sa Diyos. Kaya tinatanong ko siya, sabi ko, sagot niya kaganina, patay daw ang pananampalatayang walang gawa. Sang-ayon siya. Ngayon naman, meron palang pananampalatayang buhay sa harap ng Diyos. Kaya tinatanong ko sa kanya, ano sa dalawa niyang sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Kasi nalilito Okay. na siya. Counter objection, meron ba? Counter po. Proceed, bro. Kasi po, yung tanong niya kanina doon sa Santiago, wala pong label. Pero, ang tanong niya sa akin, doon sa pananampalatayang buhay ba kahit walang gawa,
ay sa Diyos, sa mata ng Diyos. So magkaibang klase po yun ang tanong. So hindi po ito panglilito. Okay. Yung sinabi po doon kay Santiago ay sa harap po ng tao. Yung tanong niya sa akin ay sa harap ng Diyos. Magkaiba po yun. Okay, so Okay, yan next na yung question sagot na na lang. bro. Proceed na bro. Okay, next question. Meron ka bang sitas na mailalabas na Last 1 minute. buhay ang pananampalataya ng walang gawa? Ilabas mo sitas ngayon. Anong sitas? Nice. May, Verbatim, letra por letra. may verse ba daw? Okay, sige po. Ephesians chapter 2. Nakalagay dyan, buhay ang pananampalatayang walang gawa. Verbatim. Hindi ganun ang nakalagay doon. Pero sabi doon, binuhay. Objection, moderator. Ang hinahanap ko, yung mismong sinabi niya. Kasi ako naniniwala, hindi siya sasagot nang wala siyang pinagkuhaan ng letra por letra nun. Nabuhay ang pananampalataya kahit walang gawa. Bro, negative, meron ka bang counter objection? Asan yung verse? Okay na bro. Okay na bro. Meron Okay. o wala categorical? Verbatim. Counter objection Bababa. na. So, kung ang hahanapin po natin letra por letra, yun, binabali niya po yung kanyang sinabi doon kanina sa una niyang latag na hindi letra por letra ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba talaga ang paninindigan mo, Brad? Okay, so ganito. Moderator, wala siyang karapatan Bro Mario, magtanong. okay na. Huwag ka munang sumagot ha. So, judgment ng moderator dito, ang hinahanap naman talata. Nagbigay siya ng talata, pero yung pag-explain niya, either that is true or not, pinapayagan ko pa din yun. So, since naputol si Brad Jan, bro, tuloy ka muna again sa sagot mo. Yung sagot mo dun sa Ephesians 2. Proceed, bro. So, sabi dyan, and you hath he quickened. Yung ibig sabihin sa salitang quicken dyan, binuhay. When you were dead in trespasses and sins, no? So, ibig sabihin, yung sabi dyan sa verse 5, by grace ye are saved. So, ibig sabihin, pag sumampalataya ka, ikaw ay binuhay. Yun pa sinasabi dyan, dahil tayo patay sa ating kasalanan at Next question. pagsalansang. Okay, sige, next question na lang ako para di ka mahirapan. Tanong ko sa'yo, sabi sa John 5:29, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng uli sa buhay. Time. Ngayon, tanong ko sa'yo, Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating 222 mga kapatid na nag-comment. Shoutout kay Draker. Kasi ito si Mario nagde-depend yan kay Suriano, kaya kamukha yan ng verse para pumabor sa doktrina nila. Shoutout din kay Bro John G, kahit anong depensa ng mga Baptist na ubusan ng pangatwiran, kaya yung iba nauuwi sa ad home. Shoutout din kay Paharon Anahaw, mayabang sa MCGI Ephesians 2:9, walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus Christ, ni si MCGI Galatians 2:20-21. Gio Medio, sabi niya, answered na yun ang question, haha, pambihira. Ito din kay Noel Perfecto, nagpapalusot yung Baptist. Ito din nung naka-Japanese pa to, haha, Santiago 2:19, kahit yung Diablo na nampalataya din. Ito din kay Erwin Abeliana, parang nakasinghot. At Reggie de la Cruz, hindi nyo mapapaghiwalay ang pananampalataya at gawa sa usaping kaligtasan ng kaluluwa. Ito din kay Christian Moring, out of context. At dito naman kay JR Lacre, ipit na si walang kwentang osa. At mga kapatid, ako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Negative, Brother Jan, ng Baptist mga kapatid, sa ating topic na patutunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas. Bilang negatibo, Jan, ng Baptist, your time start. Okay, so magandang gabi po lahat. Bilang conclusion po, wala pong napatunayan ang atin pong kasagutan po dito, kasi po ang usapan namin paano maligtas. No, paano maligtas. So, hindi po kayang patunayan ng mga sinabi niya yung kung paano maligtas. Ang sinasabi niya ay resulta na ng kaligtasan. No? Dahil po ang Biblia po mismo ang nagsabi na ang kaligtasan, matibay po ang sinabi po sa Ephesians chapter 2 in verse 8. For by grace ye are saved through faith, and not of your works. Maliwanag po yon, lest any man should boast. So pagdating po natin sa langit, wala po tayong ipagmamalaki sa Diyos na tayo po ay magaling, kaya po tayo ay naligtas. Kundi ang sabi ng Bible, salitang biyaya. Pinadefine ko sa kanya yung biyaya, hindi niya na-define. Pero Bible mismo ang nag-define, ang biyaya ay hindi sa gawa. No, kung sasaluhan natin ng gawa ang biyaya, hindi na ito biyaya. At kung ang gawa, sasaluhan mo ng biyaya,
hindi na rin ito gawa. So maliwanag po yung dinefine ng Bible, kaya hindi po natin pwedeng paghalu-haluin ang biyaya ng Diyos at ang gawa. So maliwanag po ang kaligtasan ng kaluluwa, kung paano tayo maliligtas ay sa biyaya. At ang biyaya ay ma-access natin through faith. Ayon po yan sa Romans chapter 5, no? So makikita po natin yan mga kapatid na ito po yung mali po na pagtanaw ng mga tao patungkol po sa tamang kaligtasan. Kasi po pag tayo po ay naligtas na mga kapatid, binigyan na tayo ng panibagong katauhan. Kaya nga po ang sabi po ng Biblia sa 1 John, siyang pinanganak na ng Diyos ay hindi na nagkakasala, kung hindi dahil ang binhi ng Panginoon ay nasa kanya na. Na kung di po ako nagkakamali, ay nasa 1 John 2:9 yan, kung hindi po ako nagkakamali. No? So, ang ligtas na po mga kapatid, hindi po siya kayang magpatuloy sa kasalanan. Ngayon, kung magpipilit siyang magkasala, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12 in verse number 6, ang kanyang anak na iniibig ay kanyang kinakastigo. No? So, wag po nating halu-haluin ang biyaya at ang gawa dahil po malilito po talaga tayo. Ang totoo pong naligtas na ay siyang totoong naglilingkod. Ang totoong naligtas na po, siya po yung totoong nakakapagpatuloy. Hindi po natin pwedeng piliting maging mabuti dahil po, ang sabi nga ng Biblia, ang ating kabutihan, pagiging matuwid ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi natin to pwedeng i-present sa Kanya at sabihin, Panginoon, karapat-dapat ako sa langit. Walang karapat-dapat sa langit kung mabuting gawa ng ating ipipresent. Dahil sabi ng Bible, ang lahat ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayang ito, apoy ng impyerno. Ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi mo kayang pagbayaran sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa ang iyong pagpunta sa langit. Kung hindi, ang sabi ng Bible, kung hahaluan natin ng gawa ang ating Galatians 2:21, magiging walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. So ang essence po, bakit bumaba si Kristo? Dahil alam niya na hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Kahit anong klaseng kabutihan ang gawin natin, hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. No? So lahat po ng tanong, lahat po ng sitas na binasa, out of topic, at hindi po naaayon sa tema. Ang pinag-uusapan, paano maligtas. Paano maligtas. So, yun lang po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, at dako din tayo mga kapatid sa final conclusion ng ating affirmatives. Kanyang pinatutunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas. Brother Mario ng MCGI. Okay. Time start now. Okay, magandang gabi, no? Salamat sa Diyos. Unang-una, kahit magalit kayo sa akin, okay lang. Yung mga osas na mga followers. Kasi sabi sa Mateo 10:22, at kayo'y kapopuotan ng lahat dahil sa aking pangalan. Datapot ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon, kung masasaktan kayo dahil nakikita nyo yung mga ibinabalik kong sita sa mga maling unawa ng aral nyo, kayo na po ang bahala. Ngayon mga kapatid, no, hindi naman tayo magkakalaban. Sabi niya kaganina, hindi ko raw ma-define yung pananampalataya. Paulit-ulit siya, di ko raw ma-define. Kanino ko pa nga i-define eh. Yan nga ibig sabihin ng define, no? Yan, no? Kanina ko pa i-define, ayaw mo lang tanggapin. Yan kapatid, no? Kaya ngayon marami kang matututunan ngayong gabi. Ngayon, sabi mo kaganina, sinulat ko, ang isang ligtas na ay hindi na mapupunta sa impyerno kahit siya'y magkasala. Yan ang sabi mo, naka-record yan kapatid. Ngayon, sabi ng sumulat ng Hebreo 10:26-27, siya mismo may sabi kasama yung kanyang sarili. Huwag mo naman sabihin hindi ligtas tong sumulat na to. Ligtas to yung sumulat. Sabi niya, sapagkat kung ating sinasadya yung ating pagkakasala, yan, sinasama niya yung kanyang sarili. Sapagkat kung ating sinasadya yung ating pagkakasala, pagtapos na ating matanggap ang katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa ating mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. O yung author, yung sumulat, kung sinasadya natin, sabi niya, kasali siya. O tapos sasabihin mo, ang isang ligtas na hindi na mapupunta sa impyerno kahit siya'y magkasala. Sabi nung author pag sinasadya mo isang kakilakilabot na paghuhukom maghihintay sa'yo, kabangisan ng apoy, lalamon sa kaaway O kontra ka na naman sa Biblia.
Yan. Kaya kayo mga kapatid, naaawa ko sa inyo yung mga nakakadebate ko eh. Puro kontra sa Biblia aral nyo, kayong mga born again eh. Ngayon kapatid, sabi mo pa kaganina, si Santiago, pastor. Yan, binanggit mo yan eh, si Santiago, pastor. Yung kaya siya yung pastor, yung mga kausap niya, para patunayan mong ligtas na yung mga kausap niya, pastor si Santiago. Eh sa Biblia, si Santiago kapatid, apostol. Ha? At meron tayong iisang pastor, si Kristo sa Biblia. Si Santiago, apostol. Yan ang binigay, yan ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Mga pinapaging sapat maging mga ministro ng bagong tipan. Eh sabi mo, si Santiago, pastor. Ewan ko kung may mababasa ka nun, si Santiago, pastor. Sa Biblia, apostol siya. At saka ministro ng bagong tipan. Yang mga apostol. Tingnan mo ha. Ngayon kapatid, natatawa talaga ako sa iyo eh. Ngayon kapatid, marami kang sinabi eh. Ito, ayan, sabi dito, may nag-comment ka ganina, buti may matatalinong nagko-comment eh, hindi kagaya ng mga followers ng born again, ng mga Baptist, mga faith alone, mga walang alam sa Biblia. Buti may matalinong nag-comment, sabi niya, paano kung di ka makakapanatili? Ligtas ka pa rin ba? Syempre, pag hindi ka na natili, hindi ka na maliligtas, kapatid. Kaya nga sabi sa Revelation ng 2:7, kailangan mapagtagumpayan mo para makakain ka ng bunga sa paraiso ng Diyos na hindi ka na mamamatay sa mga magtatagumpay. Kailangan manatili kay Kristo. Yun nga yung sinabi ko kaganina. Yan ngayon tinanong ko siya, sabi ko, yung pananampalataya bang walang gawa, patay ba yun? Sabi niya, oo, sang-ayon siya. Tinanong ko siya, paano kung nasa harap na tayo ng Diyos, sa harap ng Diyos? May pananampalataya ka pero walang gawa. Buhay ba yun sa harap ng Diyos o patay? Sabi niya, buhay. Pero tanggap niya na ang pananampalatayang walang gawa, patay. Pero pag sa harap ng Diyos, buhay ang pananampalataya kahit walang gawa. So lumalabas, nagsisinungaling siya sa harap ng maraming tao. Tumanong ako, saan mababasa? Bumasa ng sita sa Epeso. Pinipilit niyang iugnay doon. Sabi na, basa niya, para kumonekta. Hindi na ako magtataka kung sang-ayon kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, ako yung bumabasa ng mga sitas na mali. Samantalang sa laban na ito, ang dami niyang mali Yan kapatid, hindi na ako magtataka kung suporta pa rin kayo sa kanya. Kasi nga, sabi ng Biblia, Mateo 7 ng 20-21, sabi diyan, Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Kundi yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama. Ayaw niyang tawagin siyang Panginoon. Ang gusto niya, yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama. May gawa. Doon sa Biblia, sabi nila, hindi bakit nangaral kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo. Sabi sa kanila ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Hindi sila gumagawa ng ayon sa kalooban ng Ama. Pero may faith sila. Yan kapatid, sila yon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between MCGA and Baptist. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. Meron tayong halos 282 live comments at halos 40 na live nag-live kayo mga kapatid na nanonood. So, unahin natin si Bro Mario. Pasalamat bro. Okay. Unang-una, salamat sa ating moderator, kay Bro Rasa. Meron tayong platform na ganito na maiyahayag natin sa bawat isa yung pinaniniwalaan nating katotohanan ayon sa Biblia. Bagamat magkakaiba tayo ng paniniwala, buti may platform na ganito na makapagtalakayan tayo kasi parang ubos na yung mga platform na ganito Si Bro Rasa na lang yata ang matibay na Sana, pray natin na magpatuloy itong platform na ito para meron tayong mapagdalahan ng mga labanan ng katotohanan at makita ng tao sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Hindi sa ikasisira at pag-aaway natin. Sa debate, magkakalaban tayo pero pagtapos na ito, pag-ibig mga kapatid, hindi tayo magkakalaban. Salamat sa inyo. Unang-una, salamat sa inyo sa mga nanood at kay Bro Rasa at sa makakapanood pa ng video na ito. Okay, Bro Jad, pasalamat din bro. Okay, salamat po ngayong gabi sa Panginoon. Una, dahil pinag-usapan natin ay salita ng Diyos. So, ito naman po ay hindi po pag-aaway. Ito po ay pagpapakitaan lamang po ng katotohanan. At yung mga sinabi ko po kanina, hindi po yung pagbabastos. May gusto lamang po akong ipunto doon. At yun po, salamat po sa Panginoon na tayo po ay salamat sa Brother Rasha sa iyong pagpapaunlak dito sa inyong
platform, no? So, salamat po. Sa mga nakinig po, ang payo ko lang po sa inyo, sana po nilista nyo yung mga talatang akin pong sinabi, nilista nyo rin yung mga talatang sinabi po ni Brother Mario, at mamaya po kung may time kayo, basahin nyo po at hindi lang nyo po basahin nyo po yung konteksto. Para makita nyo kung yun ba talaga ito matalakay patungkol sa kung paano maligtas o yun ba ay bunga. Magkaiba po kasi yung paano maligtas tsaka yung bunga ng kaligtasan. So, siyasatin nyo pong maigi ang Biblia, wag po tayong maniwala lang sa kung ano po yung narinig natin at paliwanag. Siyasatin nyo po. Okay, So, yun, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pag-moderate. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at i-follow na din ako. At kung gusto nyo magsuri sa MCGI, nandyan si Mario at si Brother John din. Meron silang mga contents, kanilang profile, pwede nyo i-follow sila. At sa akin din, you can follow me mga kapatid para tuloy-tuloy ang panonood nyo ng mga debate dito sa aking platform mga kapatid. So maraming salamat sa lahat ng nag-comment. Kung meron man wala akong nakikitang hamon, pero ang dami kasing comment, baka merong naghahamon dyan sa dalawang ito. So tingnan na lang ni Brother Mario at Brother Janda. So mga kapatid, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out.